Now, back to more of The Best of TLC. Hello, Papa Jack. Ilan taong ka na? 21. Taga saan ka? Rizal. Sa Rizal. Saan dyan? Angono. Angono. Lapit lang, no? Walking distance. Anong ginagawa sa buhay ni Janine? Sa ngayon, Papa Jack, wala. Bakit? Ano na ba to? Tigil na ako sa work ko. Ba't ka tumigil? Buntis. Sabi ko ni. Papa Jack, nakabahan ako. Nung nagpahubad ka ng panty mo, hindi ka kinabahan. Kausap mo lang ako, nakakabahan ka na. Ano ka pa? Hindi, first time ko kasi. Sorry. Ano ka na lang? Hugot na naman. Ano? Talaga? Alam mo na dyan mo? Mag-8 months. Malapit ka na mga anak. Opo. March 2, due date. Ikaw namili ng date. Hindi, sabi ni doktor, nung OB ko. Yun na yung pinaka, di ba yun na yung latest, di ba? Pag ganun, di ba? But you can go earlier than March 2, tama ba? Ganun yun, di ba? Pwede po, pero pangalawa kasing baby ko na po to eh. Yung una, ilang taon na? 6. Hala ka, 15 ka palang una ka na buntis. Opo. Yung iba ka naglaro pa ng ano, di ba? Sige na, ay bata pa. Kaya ang sabi niya, ayun, nabuntis. Grabe. Nung maliit ako, iniisip, kasi yung pisa ko, nag-aaya maglaro ng ganyan. Sabi ko, ano ba, anong ginagawa? Diba? Ayan, tuloy. 15 ka, sorry for the inquiry, but same father? Hindi po. Baho. Huwag kang basta-basta masimot mo ako dito. Hinga sa tatay ng unang anak mo? Nasa bahay po nila. Nagsama kayo? Ano ba nangyari sa inyo? Hindi po eh. Ano? Wala lang. Hindi ka pinanagutan. Opo, ganun. Ganun siya. Sustento naman. Wala rin po. Wala rin. Kahit ano. Kahit ano? Nung first baby ko po kasi, nalaman ko yung tiyan ko na 5 months na sa 5 months na akong buntis. Although hindi po ako nagkakaroon, alam kong delayed talaga ako. Pero hindi ko pinansin yun kasi wala akong pakialam sa sa menstruation, gano'n. Tapos, ang dami nang mahirap yun, wala kang pakialam. Paano pag may tagos-tagos ka na, wala kang pakialam? Hindi ba, hindi ko minomonitor na parang hindi pa pala ako nagkakaroon. Kasi 15 ka na, di ba? Bago-bago pala magkaroon yan, di ba? Teka lang, ba't ba yung pinag-uusapan natin? Imagine tuloy ako. Tapos, ang sabi ng magulang mo? Tinago ko po. Nung siguro mga hanggang magsa 7 months po na itago ko pa sa father ko. Pero yung 5 months, nalaman na po ng mother ko. Tapos pasikreto akong nagpapacheck up. Imagine mo, at the age of 15, di ba? Kaya mo ng sus talaga. Tapos walang sustento yung tatay ng bata kahit wala. Wala po kasi nung buntis, nung confirm ko po na buntis ako, sabi ng kapitbahay ko na nga po nagsabi sa akin na buntis daw ako. Tapos paano niya alam? Hindi, yung mukha, kumbaga nakikita po nila mukha daw, iba na daw yung laki ng tiyan ko. May ganun bang mukha? Mukhang buntis? Kasi po napagkamalang kang mukha kang buntis kahit hindi ka mapipikong ka, di ba? Ano ka, tumigil ka, natampaling kita. Ano mukhang buntis? Sorry. Ang gala ko eh. Anyways, ate, so, kumbaga, hindi nag-materialize yung relasyon yun ng tatay ng anak mo una. Opo. Nag 1 year old po yung baby ko. Parang nagparamdam po siya. Paano? Malamig na hangin? May kandila? Paano? Wala, bigla na lang po huling ginamit niya o panaghoy? Ano? Bigla na lang po siyang nag-chat sa akin sa FB na bigla na lang magsabi na, kamusta yung baby boy ko? So siya? Kapal na mukha? Oo, yun nga po. Sabi ko, nagulat talaga ako. Sabi ko. Dapat nag-reply ka. Dapat ang reply mo,
Grabe siya, oh. Ganon. Hindi po ako nakapag-reply agad. Ayun, dinedma ko lang. Tapos, wala. Hanggang sa naging, siguro mga after 1 month, ayun, nakipagkita po ako. Naging kayo na naman. Opo eh. Hindi ko alam. Opo, hindi parang sure. gano'n. Sus talaga. Opo, mga gano'n. Siguro Tapos, mga... gano'ng katagal naging kayo, naging kayo kunyari ulit? mga tumagal pa ng 8 months. Pero hindi kasi, hindi maganda eh. Bakit di maganda? Parang hindi po siya, sa anak na. Parang mas ako yung pina-priority niya. Ilang taon na ba yun noon? 3 years po yung gap namin. Bali 18 siya nun. Ako 15. Tapos noon, giwalay kayo, nagka-jowa ka pa ng iba bago itong dati ng anak mo ngayon? Opo. Sige. Ngayon, mga anak, asan tatay ng bata? Yung tatay po ng bata, yung tatay po. Ano ba? Yung tatay po ng baby ko ngayon. Magulo po kasi kami. Baka makita rin kayo after 1 year. Paparamdam niya ulit na may kandila na naman. Diba? Tuloy. Siya po yung dahilan ko ba't ako napatawag. Siyempre, alam ka man nanay ko na dahilan. Kailangan nanay ko na naman. Tapos? Hindi ko kasi alam gagawin ko eh. Bakit? Saan mo nakilala? Let's start from the very beginning na nakilala kayo. Sige. Sorry mga kaibigan, pag Tagalog bulol ako, pag English, I can do it like fluently and well enunciated. I grew up speaking the language, Our dogs can understand English like, out! Ganun. Pag-aso, out eh. Anyway, ate, sige. Saan nagkakilala niyan? Schoolmate ko po. Schoolmate? Actually, yung tatay po nung first baby ko, tsaka itong pangalawa, magtropa po sila. Wow! Ay, hindi naman. Showbiz ang peg, ha? Ikutan lang, ha? Tapos, Tapos, ayun, pares, yung isa po, yung first baby, yung tatay po ng baby ko ngayon, pinagbubuntis ko, schoolmate ko po siya. First year high school siya noon, tapos ako second year. Well, yun po, yung mga panahong bago ko mabuntis, nung una. So, matagal na po kami magkakilala. Okay. Tapos yun, nakita ko po siya doon sa nung first day niya atang pumasok noon. First day niya. Tapos, sa flag ceremony. Basta nakita ko siya, sabi ko, ang gwapo-gwapo naman ito. Yun pa yung nag-reaction ko. Tapos, after noon, sabi ko, wala. Tapos hanggang sa naging magkaaway po kami. Yung mortal na, parang inis na talaga ako sa kanya. Paano? Ano yun? How did you manage na maging kaaway yung taong hindi mo kilala? Hindi, ganito po kasi nga. Di ba nakapagtaka? Paano yun? Hindi, after po nun, lagi ko siyang napapansin eh. Tapos lagi niyang, parang inis na inis siya sa akin pag namadaan ako. Basta laging naging magkaaway po kami. Ano ang dahilan? Bakit yun naiinis? Kasi kung walang dahilan naiinis yan, sira ulo yan. Ay, sira ulo po talaga. Tapos? Basta ganun lang. Ang papansin ko daw. Bakit yun ang dahilan? Mapansin ka? Mga school year na yun. Ay, hindi naman po. Tapos, wala. Tapos hanggang sa wala, hindi na po kami nagpansinan. Tapos, okay. Wala naman. Tapos, yun, nagkaka-girlfriend po siya. Yun, naging girlfriend po niya yung barkada ko. Showbiz talaga, kayo lang din. Ikot lang, ikot. Sabay tayo! Basta naman hindi ganun, ang dali lang. Napakanta lang ako, ano kita dyan? Talay. Ayun, classmate ko po yun, naging sila. Tapos ayun, medyo nung naging sila nun, kasi super close ko din po yung friend ko na yun eh. Tapos, ayun, naging okay naman na kami. Hindi naman kami nag-abot talaga nung lalaki na yun na nagsagutan na kami. Basta sobrang inis na inis lang ako pag nakikita ko siya. Pero nung naging sila nung friend ko, yun, okay na po, pupunta sila sa amin. Ayun, mga na po yan kami, 3rd year. Tapos hanggang sa
buntis na po ako noon. Yun, sila pa rin. Tapos, wala, hanggang sa lumipas na po yung panahon, lumalaki na rin yung baby ko. Tapos sila, nabalitaan ko, wala na rin sila nung friend ko. Tapos, Yung totoo, be honest, natuwa ka nung nawala sila o hindi? ay, hindi po, hindi. Hindi, abang. Sorry kasi yung time na nagkainisan kayo na walang dahilan, may something yan eh. Diba? Posible magkakainisan kayo, wala naman kayong relasyon. Ano ba? But anyway, Sades, ituloy mo na, sige na. Ayun po, tapos, hanggang sa lumipas na yung taon, nung after ng breakup nila, nawala na rin po itong lalaking to. Parang hindi ko alam kung saan na siya napunta, tapos kaming magbabarkada, wala nang balita sa kanya. Tapos after noon, nagkaroon po ng reunion, parang nagpabinyag po yung classmate namin. Parang nagpabinyag? Kung parang lang, ano talaga yun? Sorry, hindi ko. May binyag pero walang baby kasi parang lang naman. Diba? Ako kasi ako. Hindi, diba? Wala, touch move. Lang ganun. Ayan lang dahil nagpabinyag po. Tuloy. Tapos? Ayan, nagpabinyag yung classmate namin dati. Tapos ayun, nagkita-kita. Tapos? Dumating siya kasi ninong siya. Tapos, ayun. Hanggang sa, yun, kwentuhan, kamustahan. Tapos pagbalik niya, ayun, parang ibang-iba na po siya. Yan na, medyo pumogi lalo. Hindi Ang sarap naman tignan na ito, ganun. Pak, ganun. Tapos? Ay, ano ba to? Tapos, yun. Ayun po, tapos, lumipas po yung mga buwan hanggang sa nagdesisyon siya na lumipat dun sa bahay ng kaibigan namin. Hello, Papa Jack. Teka lang, mayroon ako, nag-i-status ako. Sorry. Teka lang, lumipat siya sa bahay ng kaibigan nyo. Apo, parang doon na siya titira. Bakit? Kasi, basta yung bahay po niyang tinitiran kasi magulo eh. Kasi solo lang siya doon. Parang may naging live-in partner siya doon. Okay, di wow. Tapos, umalis na siya doon kasi nag-iwalay din sila. Tapos ayun, okay, bumalik po siya. Ayun, natuwa ka ba no? Nag-iwalay sila? Hindi po ganun eh. Wala po akong pakialam sa kanya. Naiibig ka na walang dahil, wala kang pakialam. Tingnan mo nga. Hindi ka tapos ngayon buntis kang 8 months, wala kang pakialam. Tura mo your face ka. Tuloy. Tapos yun, lumipat na po siya. Ayan, doon po talaga kasi ako pumupunta lagi sa bahay ng friend namin na yun. Ayun, lagi siya nandun. Yung friend nyo ay lalaki, babae? Tomboy po. Tomboy. Ayun, doon kasi solo lang siya doon sa apartment. Nandito siya ngayon. Yung tomboy. Yung siya Patuloy. Tapos ayun po, hanggang sa andun siya, tapos lagi may nagkakasama. Tapos, pag nandun siya sa bahay ng kaibigan mong tomboy, yung tomboy, nung gusto niya bumili ng kwek-kwek, matagal ka, matraffic ka. Hindi na kami naiiwan dalawa eh. Hindi ganun eh. Tapos? Hindi, tapos ayun, tapos nagkaka-text na kami. Tapos wala. Tapos hanggang sabi ko, parang may iba na, parang sabi ko, ba't parang may mali. It's wrong, but it feels so right. Tapos? Ay, grabe ka na pala yung feeling. Tuloy mo na, 8 months na yung tiyan mo, baka makapanganak ka dito. Oo. Tapos? Tapos ayun, hanggang sa, wala, text. Madalas magkakasama, kain dito, ganun. Tapos, madalas din, pupunta ako doon, kasama ko yung baby ko, yung unang baby ko. Yun, pupunta kami doon sa bahay ng friend ko na yun. Tapos, hanggang sa umalis siya doon sa bahay ng friend namin. Lumipat siya doon sa bahay sa may pinsan niya. Tapos ayun, doon madalas na ako invite na. Teka lang, nakakapagtaka
Kung nasaan siya, doon ka nagpupunta. Hindi, ma'am. Naku, tumigil ka. Huwag kang ano dyan. Hindi yung bahay ng friend namin. Ay, nako! Hindi naman gano'n. Wala. Nakitira sa kaibigang tomboy, nandun ka rin. Eh, bago siya Lumipat sa bahay ng kaibigan mo, invited ka na naman. Wala. Di ba? Wala ka pala eh, bu. Tapos, Hindi. Basta kasi hindi naman ganun nga. Ayan, tas, kasi bago nga yung sa bahay ng friend namin na yun, talagang doon na kami pupunta, wala pa siya. Ako tumigil. Oo nga, Sige na, parang siya yung tapos. bago doon, hindi ako yung bagong pumupunta doon. Siya pala ang sumusunod sa'yo. Hindi. Ay, naku, basta tapos, Dali mo na. ayan, pupunta kami sa bahay ng pinsan niya. Pero matagal na to, nagkakatagsa talaga kami, tapos, minsan ko ano na napag-uusapan sa text, tapos, na-invite na ako doon, punta ako dito. Punta ka, sabi niya, punta ka dito. Ganyan, tapos pupunta. Minsan, pumupunta ako sa kanila. Nung first time na nag-aya siya, pumunta ako noon, sabi niya, magpapainom daw siya. Eh, sabi ko, hindi ka naman umiinom, bakit? Tapos ayun, tapos pumunta na lang ako. Tingnan mo, ganyan ka. Dapat pag ganun, taka ka na, di ba? Ang di mo magpapainom, hindi naman siya umiinom. Ayun nga, sabi ko, Minsan, try niyo rin, magtaka. Hindi nga siya uminom. Mag-party ng pala, ikaw yung third party. Wag ganun. Party pa din naman. Ikaw nga lang yung third party. Tapos? Tapos ayun. Lumipas po yung mga 2 months na siguro ang punta doon sa... Ayun, tapos minsan doon na po ako natutulog. Ayan na, oh. Hindi pa gano'n, hindi... Ano ba yan? Teka lang, Tapos, pala pumunta ka doon, kayo lang dalawa. hindi, andun yung mga pinsan niya. Oo. Tapos ako, natutulog ako doon sa kwarto niya, doon siya sa labas, sa sala. Pero pag madaling araw, kakatok. Hindi. Ang sabi Nung niya, una, pero nung mga pang-ilang... Janine. Gusto mong ma-Janine. Ayan, kada mo naabot mo. Tapos? Tapos yun, siguro mga 5 times na ako natutulog doon. Tabi na kami. Doon sa may kwarto. Pero wala naman, walang... Huwag mo ko lokohin. Alam mo ba, ganito Hindi, ano? totoo. Okay, ganito. Hindi, totoo talaga. You know, well, let's try not to sound like so stupid, ano? Kasi ganito, unang-una sa lahat, bakit ka matutulog doon at lalong-lalong bakit sa kwarto niya? Kung wala lang. At ba't mo sabihin sa akin na pang-5 beses, siguro Papa Jack, matulog ako doon, tabi na kami, pero wala nangyari. Sinong tanga maniniwala ka na iwalog ba ng tiyan mo? Papasok, promise, totoo talaga. Totoo talaga. Doon nga ako humanga eh. Hindi, I mean, di ba, parang talagang ano, hindi naman ganun, di ba, kasi kadalasan, iniisip nila, dito natutulog, tapos, syempre, mag-take, parang, sige na, ito muna pagtanggol kasi nga, di ba? Tapos, tapos yun, tapos na ganun, hanggang sa, nawalwal. ganun, kasi, parang hindi nga maganda kasi Papa Jack kasi nga, di ba? Ano ba to? Sorry mo. Ang haba na ng ano, Ang dami mo kinento, wala kinalaman eh. Hindi, marami, Tapos yun, basta, hanggang sa, mga ilang buwan kaming ganun. Lagi kaming magkasama. Ano na ang relasyon nyo na pagtabi kayo natulog? Well, magkaibigan lang kami. Ate! Okay, please, hindi ako tanga, hindi ako pinanganak okay, syempre. For your information, I'm 23 years old. Alam ko naman, babasok na syempre. Diba? Oo. Kasi ang pangit tignan. tignan, sorry mga kaibigan put 2 things together, it will always create friction. You sleep together, ate, diba? Lalaki yan, babae ka. And you tell me, wala kayo, magkaibigan lang kayo. Baka lahat ng magkakaibigan matulog magkakatabi ngayon. Kasi wala lang, diba? If you can trust the person beside you, ate, please do not trust yourself. Mali. Tama po. Tapos, uli mo na, huwag ka na lang umadlid ng mga gano'n kasi mabubullshit ako sa pagmumukha mo. Ay, sige. Diba? Ikuwento mo na lang siya na wala ka plastic. Huwag kang showbiz sa akin, ha? Baka kunin kitang bida, gawin kitang ano.
Papakain sa crocodile. Tapos, tuloy mo na. So, yun, mga ilang buwan, ganun po. Tapos, yung family ko kasi, nag-move kami sa Bulacan. Sige. Sa Bulacan? San Rafael po. Okay. Alam mo, Papa Jack? Oo, San Rafael. Kasi may bahay din po kami doon. Tapos, nag-decision ako na magpaiwan po dito sa Manila. Dito sa Rizal. Kasi nga may work ako dito. Hindi ko naman basta-bastang iwanan. Kaya sayang din naman. Tapos, okay. ang inaferan ako nito na doon ako tumira. Tapos? Doon daw ako tumira. Sabi ko, hindi eh. Kasi nung parang iba na nga, Papa Jack. Parang iba na yung nakaramdam na ako na hindi lang talaga kaibigan. Siyempre, hindi lang talaga kaibigan. Tapos, umiiwas na ako. Paano mo nasabing hindi na kaibigan? Kasi Papa Jack, basta pag andun ako... May nangyayari na. Hindi gano'n, hindi po. Kung andun ako... Susunduin niya ako sa trabaho. Tapos, pero uwi ako sa amin, tapos doon maliligo lang ako. Alam mo kung saan nagiging pangit ng kwento? Sa mga ba, 1, 2, 4, 5, 6 at kalahati. Diba? Ito nakakabig ko na part eh. A guy is being nice to you, alam mo na may gusto, nagpapanggap kang walang mali siya. Alam niyo yan, kung may gusto sa'yo lalaki, tama? Opo, alam. You can tell from the get-go na may motibo yan. Wag mo, diba kasi if I allow you to just continue making us believe, diba, tabi kayo natutulog, diba, tapos sinusundo ka niya, may mga pagkakataon matutulog ka sa kwarto niya, siya yung aalis. Kung totoo yan, diba, ayoko maniwala, wag mo kang papaniwalain natin na kayo mga bae, hindi nyo alam na may motibo. Diba, kasi ang tanga mo niyan, tanga ka. Diba, na parang nagtaka ka pa, ay, iiwas na ako kasi sinusundo na niya ako. Bigla ako, Marte, ikaw ka nagtulog sa kwarto niya? Diba, ang plastic mo, bawal ka sa Kalamba. Mga plastic dun eh. Saka sa Makati. Tapos? So, yun, Papa Jack, nag-offer nga siya na doon ako tumira. Sabi ko, hindi, ayoko. Tapos, naganap na lang ako ng apartment ko. Yun, congrats. Ayun, tapos, mula nung lumipat ako sa apartment ko na yun, talagang umiwas na ako sa kanya. Tapos, hindi ko na rin siya dinetext. Anong dahilan? Ikaw umiwas. Ikaw ka lapit na lapit sa kanya. Kasi Papa Jack, anong dahilan? Ex siya ng friend ko eh. Nung time na nagkatabi kayo matulog, di mo naisip yan? Di ba? Ano ba to? Tapos, wala, iniisip ko lang na sabi ko hindi. Sasabihin ng mga kaibigan namin, gano'n. Kasi... Pero nung nagtabi kayo matulog, hindi mo naisip yan? Diba? Actually, wala naman dito tanong mo sa akin, tama ba? Tama, diba? Wala dyan tanong mo, ate. Gusto mo lang, kaya mo kinikwento yan because you want to make yourself look good sa sarili mong kwento. Kung gusto mong ball ng DJ, ate, huwag akong tawagan mo ibang istasyon. Huwag ako, kasi totoong tao akong kausap. Alright, hindi ako nakikipagplastikan kahit kanina, bibihira yan. Yung asawa ko lang pinaplastic ko pag kunyari, malungkot ako pag nandiyan siya, masaya ako, gano'n. Pero pag ko, ate, honestly I don't want to educate yung mga babae na kaantabay sa atin tonight, diba? When you and a guy sleep, diba, together, wala lang. Kasi pag nabuntis ka niyan, and look at you, buntis ka ngayon. Diba? Yung pwedeng sabihin, wala lang. Ano yun, mag-sex ka, pastime, tanga? Mapasok hindi talaga, wala naman nangyayari sa amin noon, mga panahon na yon. You cannot tell me that kasi buntis ka na. Kung sana hindi ka buntis ka, hindi pwede mo sabihin siya, wala po eh. Hindi, matagal na yun eh, ilang taon na yun nakalipas eh. Yun naman pala na ba tanong mo? Tapos ito nga, nung nag-desisyon na rin ako mag-move sa Bulacan, ayun, nawala na talaga siya. Tapos? Wala na, umiwas na lang, hindi ko siya tinetext, wala nang kahit anong contact. Nag 1 year ako doon sa Bulacan noon.
Tapos, pabalik na ulit kami dito. Ayun na, nagkaroon ako ng contact sa kanya. Tapos, doon na nag-start. Alin? Talagang nagsabi na siya sa akin na ganito. Ganda mo. Hindi. O hindi. Tapos? Tapos, lagi ko lang sinasabi sa kanya, sabi ko, hindi pwede nga eh, di ba alam mo naman, sinasabi ko na sa'yo noon pa. Tapos? Sabi niya, ang tagal na noon, sabi niya, ang tagal na nung sa amin, ganun. Tapos? Sabi niya. Sabi ko, kahit na, punta sana akong tropang ano ko lang nun eh. Pero hindi eh, sabi ko, halos best friend ko na din po kasi. Basta yun, sabi niya. Basta yun, sige, kung laging gano'n, tapos hanggang sa umuwi na po ako dito. Dito na ako sa Rizal ulit. Tapos? Kasi yun, nag-ano na ako sa best friend ko na sabi ko, ano, sa tingin mo, mag-work kaya? Parang mag-work kaya to? Parang ang dating nagpapaalam ka. Hindi pa po doon. Doon sa ex na, hindi pa doon. Tapos doon sa best friend. Mong best friend? Di ba dapat mag-best isa lang? Kaya nga best eh. Pwede ba dalawa ang best? Dapat better lang yun. Pwede Papa Jack. Sige. Tapos ayun, di sabi nila lang, edi subukan mo, wala namang masama eh, tsaka matagal naman lang sila eh. Ay, wala sila eh. Mga 3 years na din. Mga ganun, 3 to 4 years ata. Tapos ayun, hanggang sa, sige. Hanggang sa naging kami na Papa Jack. Yee! Tapos. Excited lang kasi at least naging kayo na. Matapos kayo magtabi ng tulugan. After, mula nung nakalala ko siya, after 8 years din, yun. Tagal na, ha? Oo, 8 years. Oo, mga 8 years na. 8 years in the making, ha? Tapos? Tapos ayun, okay naman, Papa Jack. Nung una, sabi ko, parang sabi ko, sige, bahala na, tatry ko lang. Parang hindi ako ganun ka. Tapos, subok lang. hindi kasi, Papa Jack, nung una kasi parang gusto niya kontrolado niya lahat. Halimbawa, ano ang gusto niya kontrolado niya? Lahat, Papa Jack. Babaguhin niya ako, as in ako. Babaguhin niya ako. Ganon. Paano gagawin niya ng balete? Hindi. Kasi Papa Jack ako, marami talaga akong friends. Tapos ayun. Anyway, let's jump forward a bit. Kasi a lot of what you told me ate, sa kwento mo, wala namang kinalaman sa itatanong mo yan eh. Anong tanong mo? Magkano kilo ng bigas? Ang tanong mo, te? Basta, magto 2 years na din kami, Papa Jack. Ngayon, again, nag-work ako noon. Yung work ko, parang pa-stable na ako doon. Ano work mo noon? Ano ba to? Sa mall. Sa Jag. Parang nakakajag. Hindi ko pa mapanggitin ko kasi yung brand. Sorry. Diba? Nag-promote pa ako dito. Sa ano yung charge? Tribal. Lee. Lee. Ayan. Sige. Tapos yun, okay naman yung job ko doon. Pa-regular na din. Kaso, ayun nga, itong baby namin, sadya namin to, hindi siya kami nagkagulatan. Talaga sinadya namin na. Okay, you really plan to have a baby together. Oo. Okay. Ang ganda naman, kahit na ganun kami. Kumbaga, kung mabubuntis ako, okay lang, ganun. Okay lang po. Tapos, okay din naman siya sa family ko. Okay. Okay din naman sa side niya. Okay. So, ano na ngayon? Ano nang tanong mo sa akin? Kasi Papa Jack, nung nagsama kami, umalis po ako sa bahay namin eh. Nagsama kami, tapos hanggang 4 months lang ata. Basta palaki na po yun siya gano'n. Wala nung nag-first month ako. Lumipat na rin kami. So, kasabay nung
paglaki nung son ko, yun, nagkasama kami. Tapos hanggang sa, yun, syempre, ang tao talaga, hindi mo pa talaga lubos kilalanggit, hindi mo pa nakakasama sa isang bubong. Kasi syempre, mga pinakita niya, hindi naman ganun. Tapos, aminado naman po ako sa ng mga naging mali ko. Kasi nagkasama kami. Kasi syempre, naglilihi po ako. Parang inuusisa ko siya sa lahat ng ginagawa na. Yung parang yun po ang pinakaayaw kasi niya. Lahat ng personal na gamit niya. Lalo yung cellphone. Ayaw niyang okay lang naman tignan ko, pero ayaw niya nung parang wala akong tiwala talaga. Yung naano ko. Tapos, lagi kami nag-aaway ng dahil lang doon. Yan, sa internet, laging doon. Tapos, yung pagtatalo namin parang hindi na talaga maganda. Nagkakapalitan din kami ng hindi magandang salita. Ano, tanong mo? 10 buwan ako nag-aabang ng tanong. Malapit na mag-Webes. Nag-iwalay. Kasi papadok iniwanan niya ako eh. Di ba ano ka sa bahay nila? Hindi po. Iba yun. Apartment. Okay. So nagsama kayo. You were working and he was working. Hindi na po. Pinatigil na rin ako. Kasi bawal din po doon sa work ko eh. Okay. Nag-work for para magka-income kayo? Siya po. Ang work niya? Tattoo artist. Ay, ako. Tapos iniwanan ka niya dun sa nirarent yung apartment. Gulo na namin eh. May isang araw na nag-away kami. Umalis siya. Basta nasasampal ko po kasi siya papadya kasi alanganin talaga lahat ng sinasabi niya sa akin. Sobrang hindi na maganda talaga. Ganun po siya pag nagalit eh. Pero hindi naman po niya ako umabot sa point na nasaktan niya ako. Pero yung mga pag inaawat niya ako yun, medyo nagkakapasa-pasa. Pero hindi pa talaga pinagbuhatan ng kamay. Tapos ako yung lagi nasasampal ko siya. Kasi nakakaano po talaga yung mga sinasabi niya. Kasi hindi niya ako maintindihan. Hindi niya maintindihan na gano'n. Naglilihi ako, mainit ulo ko. Tapos, biglang umalis na lang po siya. Mga gabi. May kumakatok sa pinto. Mami na niya. Sabi ko, nako, mukhang iba na nga talaga kasi never naman po nangyayam yung So, ibig sabihin, that night, kasi yung gabi niya ng turning point, di ba dyan siya umalis, tama? Opo. For him, September. na i-text yung nanay niya, sunduin siya, may nangyaring talagang komosyon. Parang nagsalita na siya sa mami niya. Gano'n eh, kasi mama's boy po eh. Magkaiba ang mama's boy sa mama's pet, ha? Totoo yan eh. Ang mama's boy, ipaliwanag natin. Ang mama's boy, yung nakadepende ang lahat ng desisyon sa nanay. Ang mama's pet, paborito lang ng nanay. Pero may sariling utak. Okay, magkaiba yun. Ano yun? Ganun po ba yun? Ha? Ganun ba yun? Wala, hindi ako sure. Hinakla ko lang, te. Ang tawag dyan ay parang, ano ba, Basayan mo na kaya. Ayun, basta ganun po siya. Ano nga tanong? Ate, ano ba? Malapit na mag-December. Ang tanong mo? Kasi ngayon pong malapit na ako manganak. Merong Okay. Let me ask you questions, ano? Pag-alis niya, did you still talk? Paano nangyari? Usap pa rin ba kayo? Ano yung plano? Kasi siyempre, nasa isang apartment kayo, may bayarin. Anong naging... Hindi, ayun nga po. Nung sa apartment na yun, yung deposit po, parang ginamit ko na. Tsaka ka na lang umalis. Umalis po. When was the last time na nag-usap kayong dalawa? Nag-usap kami kanina lang po sa text. Kamusta naman ang pag-uusap nyo? Hindi po talaga maganda eh. Kasi parang pag sinasabi ko, sabi ko kailangan kasi po ipa-check up yung baby. Laging delay po. Laging wala. Parang pag sinasabi kong, magpapa-check up na, sabi ko, ganun. Sabi ko, pumunta naman tayo dun sa doktor. Sabi niya, wala nga eh. Pag sabing wala. Parang ganun
Parang sinabi, gusto niya nung sabihin sa akin, diretso, manahimik ka, tumigil ka na, wala. Parang ganun. Are you okay with the parents? Para sa nanay niya? Hindi po ayong kontakin kasi... Hindi. I mean, hindi ka okay sa kanila. I mean, ayaw ka ng nanay. Never had the chance na makakwentuhan yung nanay? Never man naging kakwentuhan kahit anong topic lang. Opo, okay tungkol lang naman sa alokbati, gano'n. Wala. Okay naman po. Hindi ka nakapag-usap, di ba? Nakapag-usap po kami noon kasi noong araw na umalis siya, yung mami niya lagi akong pinupuntahan. Bakit ayaw mo kontakin yung nanay? Kasi ate, this has nothing to do with you. Di ba? Tungkol sa baby ito. I mean, it's an emergency, di ba? Na kailangan ipacheck kasi manganganak ka eh. You have to plan for that. Ba't ayaw mo kontakin yung nanay niya? Kasi if this guy is being responsible, you have to do something para at least magising siya na may obligasyon siya. Alright, by the way, gusto ko lang itama yung kwento mo kasi you are telling me a story, ate, na para ikaw yung biktima dito. Because you are not. Kung mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, at kung napaka-challenging, diba, at napakasakit sa ulo ang sitwasyon mo ngayon, it's because you willingly submitted yourself para mapunta ka dyan. Nakakalokong isipin na napagdaanan mo na ito dati. Di ba na, buntis ka, iniwang ka, and here you are again. Hindi ka natuto. Bakit ayaw mong kontakin yung nanay? Mapride ka masyado? Feeling ko po kasi, parang mapapahiya po ako kasi... Ate, ano ka mapahiya ka? Hindi naman para sa yung ano mo. Hingin para sa apo naman niya. Kasi Papa Jack, iba po yun eh. Iba yung ugali eh. What's your plan? Hindi, sa bagay. Sinasabi ko po kasi sa kanya, sabi ko, yun, mag-aaway lang kami lagi. So what's your plan? What's your plan? Kasi as far as I'm concerned, ate, in 4 weeks time, manganganak ka. What's the plan? Wala? Meron naman po. Okay, di. Kasi nasa poder naman po ako ng parents ko ngayon. Tapos ayun, sabi niya sa akin, sa katapusan daw talaga, sabi ko, bibigay na niya lahat ng kailangan, pati sa gamit ng baby. Sabi ko, noon pa yan eh, wala naman huling nagbigay po siya ng matinong sustento, pero kulang na kulang pa din po, November pa ata, October. October po. Tapos hanggang ngayon. Ako yung nahihiya para sa'yo sa magulang mo. Honestly, ako yung nahihiya sa magulang mo. On your behalf, ako na mahihiya para sa'yo. Janine, Opo. you are my friend, okay? And I will talk to you as a friend. Do you have an open heart, an open mind? Ano, Papa Jack? Alright, ganito, wala nang point na mag-rant ako sa iyo. Although naiinis ako sa iyo. Kasi you told me a story ate na sugar-coated. You want me to believe, di ba, that you did everything right at nauwi ka sa ganitong sitwasyon. Which is not true. Tama mali? Alam ko po. Di ba? Magtulog ka sa bahay ng lalaki. Want me to believe wala nangyayari sa inyo? At kung sakaling wala, may maniniwala ba sa'yo? Buntis ka ngayon? Yung sinasabi ko po kasing wala, Papa Jack. Ganda, no? The reason, why we air color is because we want people to be educated, Kasi kung hindi, pwede naman tayo mag-phone pa lang, pero payuhangan tayo. But if I believe you, ate, might as well, maniwala na lang ako, di ba? Na lahat ng mga nabuntis na aksidente lang. Yung napatihay, nasagasa na rumaragas ang anes. Yung hindi ginusto. Di ba? Ganun eh. Which I will never do. And wala nang point na mag-rant ako sa I just want to educate yung malalim mga kabataan. Kasi at the end of the day, kayo yung dugi. Look at you now. Your life will stop again. Ano ba yung maturity niya bago mo pwede iwanan yung anak mo? 1 year? Tama? 1 year na unproductive. Magandang bagay na lang. You're 21. Medyo bata-bata ka pa. Diba? Medyo malakas ka pa. But if you want my opinion, I'll give you an advice, diba, na pang long term. You have to remember na nanay ka na ngayon. Whatever you do, actually matagal ka na nanay. 15 ka pa lang nanay ka na. Opo. Diba, hindi mo nilalagay sa utak mo yan. You have to remember that every decision
that you're going to do and to make. Diba? Ang dapat nasa unahan yan ay yung dalawang anak mo na. Dalawa na yan. Are you getting the point? Opo. Oo. Na, kung ang magiging tanong mo sa akin, Papa Jack, anong gagawin mo sa relasyon namin? Maliwanag naman sa'yo, wala ka balak-balak yung lalaking yan sa'yo eh. Tanong pa ba yan? Nagsama kayo, diba? Iniwang ka niya, manganganak ka na, hindi ka sustento, kahit man lang sana mag-sorry na maayos kung wala ibibigay. Kasi alam naman natin, hindi ka papabayaan ng magulang mo. Mali. Opo. At wala siya maibigay. Anong talent niya gumawa, baby? Nga po, hindi na nga siya hindi naman kahit na hindi sorry. Kung kahit konting pampalubag man ng loob sabihin niya, pero hindi, mas galit siya. Tapos ako, wala akong karapatang magalit kasi parang wala nga eh. Take care of yourself, Father. Soon enough, di ba, magkakaroon ka na ng anak na magtatanong sa'yo about values at sa buhay. And when you teach them and discuss to them values na kailangan nilang maging panuntunan, pamantayan sa buhay, before telling them values that you wanted to show, di ba? You wanna show it to them. Be a good example to them. Nanay ka. My advice to you, Janine, is that anak ka, magpagaling ka, balikan mo yung karira ate na napabayaan mo dahil sa mga lalaking yan. It's never too late. The good side is that you're 21. Let's try to paint a picture tonight, Janine. Ano ka na kaya ngayon kung nakinig ka sa magulang mo dati? Tama? Ano ka kaya ngayon? Maybe you're working somewhere in the corporate world dati. You go out every morning na magkapustura and go home every night. Well, I'm not saying, mga kaibigan, na yan ang pamantayan ng buhay na magiging masaya ka pag nakapang-office ka. But my point is, it could have been a very different direction. Only if sumunod ka sa magulang. Parents. But the thing is, ikaw na yung magulang ngayon. Tama? Opo. So it's never too late para itama yan. Na bilang tao dyan, we all make mistakes. We make mistakes and we have fun. And along the way, we suffer from the consequences of our actions. Normal yan eh. Pero bilang tao, alam natin yung hangganan yan kung saan ba yung boundary na pwede maapektuhan yung buong buhay mo. At bilang babae, huwag kayong pababad ng panty. Iset na natin yung, di ba, yung boundary. Di ba? Ang totoo niya, pag nabuntis ka, kayo lang naman babae ang tumitigil naman sa lalaki, wala naman nangyari. You can just run away. Ha? Sa inyo, you give up everything. You become a mother, which is a very, wonderful thing to happen. But it's not always easy. Mga nakat, humingi ka ng tawad sa magulang mo. Make a promise to them and fulfill that promise. Ang laki mong sakit ng ulo. Pag anak kita ate, nasampal kita ng Crocs. Yung Crocs na kapal yun, diba? Sampal, ingud-gud pa kita dyan. Hello? Yup. Ganito yung nagiging usapan namin. Parang, ang gusto niya, para kung aso ng mga anak ng tuta na pagkalabas sa kanya na. Ganun po yung gusto niya set up. Of course, you are never gonna allow that to happen. Tama? Oh, siyempre po. Talaga. Wag na. Sabi ko, I mean, the ability to take care of someone is not evident sa kanya. Kasi kung gusto niya palang alagaan yung baby, ngayon palang, andyan na yung baby. Nasa tiyan mo eh. Dapat inaalagaan kanya kahit plastikan na lang. Di ba? So, wag na nga. You are lucky that you have parents na supportive kahit pa paano. Ang pangit ng time, supportive, no? Di ba, supportive, nabuntis ka? Di ba, hindi ka i-abandon. Yun ang swerte ka. O baka wala lang choice sa magulang mo kasi mahal ka nila.
Whatever it is out there. It's never too late to pick up the pieces and, diba, fulfill the dreams you once had. Alam mo, may gusto ako marinig sa'yo ngayon. I wanna hear you apologize to your parents. That's the most important thing. Are you ready? Are you ready? Opo. Puti. Ilang yung magkakapatid? 3 po. Pangilang ka? Panganay po. Galing mong panganay. Please, I wanna hear you apologize to them and commit something. Tutuparin mo. At least, promise them, ate, ano man yung naiwan mong expectations na hindi na ibigay sa kanila dati, you are going to do your very best to fulfill that. Nung bumalik po ako sa amin, ang lagi lang sinasabi ng papa ko na basta mahalin ko daw yung 2 anak ko. Ayun, huwag ko daw silang pababayaan. Tapos bigay ko, yun sana, kahit daw hindi naman ako inuobligang magtrabaho na kasi wala din pong tututok doon sa bata eh. I wanna hear you say your apology sa kanila and say thank you. And then promise something to them. Dali, Mama, Papa, go ahead. Para mag-umpisa. Start with Mama and Papa. Okay. Papa, Mama. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Wala noon, talagang sakit na ako ng ulo sa inyo. Minsan na ako nadapaan nung una. Tinanggap niyo ako, pero ito pangalawa. Tinanggap pa din. Sobrang swerte ko kasi may magulang akong katulad na. Kahit kailan hindi niyo ako nakuha ng talikuran. Kahit anong nagawa ko sa inyo. Sorry po talaga sa lahat. Pero pinapangako po ngayon this time talagang aayusin ko na, babaguhin ko na lahat. Nabawi po ako sa lahat. Hindi pa naman po huli ang lahat eh. Katulad mo na lagi niyong payo sa akin. Thank you po sa lahat. Mama and Papa. Papa Jack. Wala, nagsimba. Okay. Ay, nako. Alam mo kung nakakatawang part dito, Janine? Opo, nakikinig na ako.
ang nakakatuwang part dito, yung mga sinabi mo ngayon, yan rin yung dialogue mo noong una ka nabuntis. Mali. Nung una po, wala ako nasabi sa kanila. Imposible, ate, but it's the same thought. Na meron ka. ganun na, pero hindi Diba? I really hope, Janine, this time, you make good of your promises. The funny thing is, pag natapat mo yung pangako mo, hindi naman para sa kanila yan. Opo, para sa akin din. Yan, sa dalawang anak mo. Yung dalawa na yan. Mali. Tama po. Hindi yan para sa kanila. Yung magulang pag pinapangalanan tayo, diba, hindi para maging KJ lang sila. Generally, wala namang komisyon nanay mo pag sumweldo ka na nakapagtapos ka. Para sa iyo yan, tama? Ayaw lang nila pag tumanda sila, wala silang maiwanan sa iyo na kabuhayan. Ganun naman magulang. Diba? Pero ang tamad nating sumunod. Diba? Anyway, it's too late. Para at least, ikaw na yung mga dalawang anak mo. Yung anak mo una, 6 na, diba? 6 years old na, tama? Malaki na, pwede nang kausapin na, kakaintindi na. Pag nakikita kanyang umiiyak, ang hirap ipaliwalag sa kanya, tama? Opo, tanong siya ng tanong. Be honest sa kanya, sabihin mo yung totoo. Kung saan ka nagkamali. Well, I mean in a friendly manner, kasi siyempre 6 years old lang yan. Huwag kang magsinungaling. But, never mo siyang turuan na magtanim ng galit sa tatay niya. Alright? Lastly, Janine, I'd like you to remember always that always be in a relationship with yourself. Mahalin niyo sarili niyo. Diba? Ay, mga kaibigan, let's talk about the basics of being a woman. Babae. Maliban sa pagiging babae, mahal maging babae. Buwan-buwan, nabili ka napkin. Magpapaganda ka, magkano ang lipstick. Minsan 3 gifts pa. Ano mali? Just the fact lang na you are a girl, ang hirap mag-maintain. Tapos, ibigay mo sarili mong libre sa lalaki? Tama? Tama po. Ang kapangahan yan. Kahit hindi mo na maisip, ate, baka mamaya, feeling mo, may anak na ako, di okay lang, no? Take care of yourself, ate. You can never ask from other people what you cannot provide yourself. If you cannot love yourself, never expect love from other people. If you cannot respect yourself, ate, enough, you can never expect yung respeto na yan sa ibang tao. Nakakatawang bagay yan pag inasama mo sa iba yan. Do you agree? Opo. Hiling namin ngayong bayo ko sa'yo, baka matalinghaga masyado. Tuloy mo na yung relasyon niyo ng lalaki niya. Huwag ka nang umasa at na magpapakaasawa sa'yo yan. Huwag mong papakatatay, good. If not, di ba? Get back on track. You still have a wonderful, you could still have a wonderful future. Lalo ngayon, may direksyon ka na. Anak ka na eh. Yan ang nagagawa ng magkakaroon ng anak, ha? I'm not saying na mag-anak kayo, ha? I'm just saying, mga kaibigan, pag naging magulang ka, automatically you will have a direction. Pero ulo ko na lang kung wala pa rin. Alright? Opo. Pero again, i-text mo yung nanay. Kailangan, obligasyon yan natin. Hindi ka nakikiusap ng para sa'yo. Obligasyon dahil, di ba? Anak niyang dalawa yan. Opo, sasabihan pa akong mukha daw akong pera. Gago pala yun. Rantado. Sabi ko nga, ikaw magbayad sa lahat ng pupuntahan ko. Sabi niya, ayaw daw niya makita pagmumukha ko. Imagine mo, you allow a guy to tell you that? Kaya nga po eh. Sabay tatay mo, ako tatay mo, ganyan yung nakabuntis sa anak ko? Wala po siya alam eh. Tell your parents, ano ka ba? Magsabi ka sa magulang mo kasi they are doing everything for you ngayon. Huwag ka maglihim sa kanila. Kasi ang alam po ng, lalo yung tatay ko, kasi siya lang naman po yung magsusuporta eh. Ang alam niya, okay yung suporta, buwan-buwan, napapacheck up yung baby. No, magsabi ka sa magulang, mahal. Ang hindi niya alam, wala. Baga ko tatay, baka kasama yung lalaki. Bibidyo ako, patago kayo lahat.
Honestly, ha? Ang nakakulo ng dugo. Baka makausap mo yung lalaki niya mamaya pakisabi pinaparating ko. Gago siya po. Wala lang. Puso ng saging. Maraming salamat sa pagtawag, Janine. Thank you din, Papa. I am sorry, ate. Wala mo kang talagang naipayo sa'yo. Other than confirm, ate, your fear na wala naman talagang kwenta ng lalaking yan. But I still believe, ate, that you can still have a bright, very, very bright future. Take care of yourself. Alright? Okay, Papa Jack. Salamat sa pagtawag. Thank Bye-bye. you. Bye-bye.